Magandang hapon mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Martes, March 17, 2026. Isa lamang po yung atmospheric system na nakakaapekto sa ating bansa. Ito yung Northeast Monsoon or hanging amihan. At ito rin yung nagdadala ng maulap na kalangitan dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region at probinsya ng Aurora. Kaya po, mataas yung tsansa ng mga pagulan lalo na dito sa probinsya ng Aurora. Pero yung pagulan na yan ay mga pag-ambon lamang at wala naman po tayong nakikita na mga pagulan na tipong magdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mas mababa na yung tsansa ng mga pagulan. Although nandun pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorm. Halimbawa po ng localized thunderstorm dito sa Palawan, may ilang munisipyo na posibleng makaranas ng panandaliang mga pagulan. And for specific area lamang po ito. Para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, mananatili pa rin yung impluensya ng hanging amihan pero magiging limited na lamang ito dito sa Central Luzon at Northern Luzon. Ibig sabihin, unti-unti po na humihina na yung impluensya ng amihan, lalo na sa mga susunod na araw and by weekends ay masihina pa ito. Ang agwat ng temperatura naman dito sa Metro Manila ay 21 to 30. By the way, noon pong Sunday ng madaling araw ay umabot ng 17.1 degrees Celsius yung na-record natin dito sa station natin sa Science Garden, Quezon City. Bakit po ba umabot ng ganung value? Sobrang baba po nito na para tayong nasa Tagaytay. Isa po sa mga reason ay yung polar vortex. Yung polar vortex po, ayan yung parang bagyo, pero nakalocate po siya dun sa North Pole, sa Arctic region. At kapag po ito ay nababasag o di kaya naman ay nag-shift pa sa ibang direksyon, tumutulong po ito para madala yung malamig na hangin galing sa polar region papunta sa mid-latitude, halimbawa sa Korea and Japan, and eventually ay umabot dito sa lokasyon natin sa Pilipinas. At isa po ito sa tumutulong para magkaroon tayo ng surge o paglakas ng amihan na naka-impluwensya sa atin noong mga nakaraang araw. At ngayon po ay paunti-unti na humihina ito. So yung ganong karakteristik po ay rare dahil umabot ng 17. Hindi po ito madalas. Actually, yung huling record natin na mas mababa pa sa 17.1 degrees Celsius dito sa Science Garden ay noon pang 1985. So, 1980s, matagal na po na time bago tayo ulit nakaranas ng ganito kababang temperatura. So, rare po ito. Ang hindi po rare, ang hindi common ay yung mga surge. So, yung mga paglakas ng amihan during March, mga huling bugso, ay nararanasan pa rin po natin. Pero, hindi po kasing lamig nung naranasan natin ngayon. So, ang forecast naman po natin bukas dito sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura ay 21 to 30, sa Baguio naman ay malamig pa rin, 11 to 22, sa Legazpi naman ay 22 to 30 degrees Celsius. Dito sa Palawan, sa Visayas at sa Mindanao, mababa po yung tsansa ng mga pag-ulan. Ang posible lamang yung mga localized thunderstorms na hinalimbawa natin kanina. Halimbawa, dito sa Palawan, may ilang munisipyo lang na posibleng makaranas ng panandaliang pag-ulan lamang. At hindi po ito pang malawakan, so specific area lamang at saglitan lamang ito. Agwat ng temperatura, dito sa Puerto Princesa ay 24 to 31, sa Cebu naman ay 24 to 30, at sa Davao ay 23 to 32. Wala po tayong nakataas na gale warning. At good news ay dahil mas pumababa pa yung pinakamataas na alon na posible nating ma-encounter. Kahapon ay posible pa na umabot ng 3.7 meters yung taas ng alon na posible nating ma-encounter sa eastern seaboards ng Luzon, Visayas at northern seaboards ng Luzon. Pero ngayon ay hanggang 3.4 na lamang. Pero mag-ingat pa rin po. Kung maliit na sasakyang pandagat ang ating gagamitin, kahit na yung mga localized thunderstorms na binabanggit natin kanina, ay posibleng makaantala o makaapekto sa ating paglalayag or sa ating pangingisda. Para sa susunod na 3 araw na forecast natin, simula Thursday hanggang Saturday, sa Luzon ay magiging mababa po yung tsansa ng pagulan at malaki yung posibilidad na easterlies na yung makakaapekto sa atin. Kaya kung titignan din natin, yung pattern ng temperature ay paakyat po. Ibig sabihin, bahagyang mas iinit na yung temperatura at alinsangan na mararanasan natin. Ganon din po dito sa Visayas at ganon din dito sa Mindanao. Overall, mababa yung tsansa ng mga pagulan at mas painit po yung ating magiging temperatura. So, ngayon pa lamang po, gusto na natin na ipaalala na
i-enjoy na natin yung ating temperatura ngayon. Pero at the same time, ay mag-ingat tayo. Yung pabago-bago po ng panahon, sobrang init, sobrang lamig, ay posibleng makapagpahina ng immune system natin. Kaya posible tayong makaranas ng mga ubo, sipon. Kaya panatiliin natin na kumain ng masusustansyang pagkain at ganoon din naman uminom tayo ng tubig at mag-ingat tayo. So, kailan po ba matatapos itong amihan? Sa ating pong analysis, gamit yung mga atmospheric variables na ginagamit natin, wind speed, wind direction, rainfall, ay pinakamaagang posible na mag-terminate o matapos itong amihan ay sa Thursday. At most likely, o yung pinaka-probable na date na kung saan magtatapos itong amihan ay by Monday. And at the same time, i-welcome na natin yung warm and dry season na kung saan ay mararanasan na natin yung relatively mainit at maalinsangang panahon. Pagdating naman sa bagyo, o low pressure area, wala po tayong minomonitor at magpapatuloy po ito hanggang sa susunod na 5 araw. Good news po yun. At mamaya, ang ating araw ay lulubog ng 6:07 at muling sisikat bukas ng 6:02 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.